Magandang gabi mga kabaltugan. It's new day, it's new life, it's new beginning. It's me, KD Buligage, ang pagbabalik. So okay, nagbabalik mga kabaltugan, may bagong vlog ulit tayo ngayon. And syempre, nakapag-vlog ulit tayo nung isang araw lang at ngayon nakakapag-vlog ulit tayo ngayon. And ngayon, for today's video is, gaya ng sabi ko nung sa first vlog ko, ang pag-usapan lang naman natin is sa buhay ko at sa mga mag-share tayo ng tips kung ano yung mga rason kung paano tayo makapagpabahay, kung paano tayo makapag-ipon and all. So ngayon, ang gusto kong i-share for today's video is paano nga ba nakapagpabahay ang isang KD Balik at the age of 23 years old. Muntik kong sinabing 13 years old, which is 23 naman. 13 years old. So ayun, mga kabaltukan, nung nakapagpabahay ako is last year lang, ang bago ako mag-24. Nagsimula akong magpabahay mga month of March last year. And 23 years old pa lang ako noon. And paano nga ba ako nakapunta dun sa sitwasyon na yun kung paano ako nakapagpabahay at paano ako nakapag-ipon. So yun, so nung last 2022, nag-start ako magtrabaho ng August. And ayun, sa first 7 months ko is sobrang hirap talaga mga kabaltugan. And hindi ko masasabi na nung nagtrabaho ako for the first 7 months, para lang akong nagtatrabaho para mabuhay. Tapos may binabayaran pa akong motor. Yung sahod ko nung first 7 months is nasa 10K lang talaga siya. And sa first month ko, nag-stay in muna ako dun sa site namin. Kasi syempre parang baguhan pa lang naman ako at kailangan ko muna mag-adjust. Nag-stay ako dun kasi libre naman. Ang babayaran mo lang dun is yung nagluluto para may pagising mo may nakakahanda ng pagkain. Pagkatapos ng trabaho ng tanghali may nakahanda at sa gabi may nakahanda na rin. And ayun, sa first month ko okay naman siya. Tapos sa second month ko nakapag-decide na akong bumili ng motor. Kahit 10K lang yung sahod ko nung first 7 months ko. Naglabas ako ng motor, hulugan siya at yung hulugan niya is 4-1. Akalain mo yung 10K yung sahod ko pero ang monthly ng motor is 4-1. Pero may bawas naman siyang 300 kaya na pumupunta lang siya sa 3 plus. Pero malaki pa rin yun sa halaga na yun na 10K ang sahod ko per month. And ayun, parang kapag nagsasahod ako, binabayad ko sa bills. And then sa second month ko, nag-dorm na ako. 3K plus, let's say 4K ka muna lang yung binabayaran ko sa motor. And then, kapag nag-dorm ako, ang dorm is 2K. Grabe yung sitwasyon ko nun, 2K. So, imaginin mo, nasa around 6K na yung binabayaran ko per month dun lang sa bills ko. So, paano ako nabuhay dun? Tapos may, dun sa 10K ko, akalain mo may groceries pa ako, may mga binabayaran pa ako na yung mga kailangang bayaran. And ayun, ganun lang yung routine ko. Gumising ako, magtatrabaho ako. So, sabi ko sa sarili ko, paano ako mabubuhay kung ganun lang, nagtatrabaho ako, magsahod, dadaan lang sa palad ko yung sahod ko. Yun, wala na ulit. So, nag-isip-isip ako, isang araw, na-bored ako. Ngayon, nag-i-scan ako through online sa Facebook. Sabi ko, what if yung kahiligan ko is parang parang what if ihanapan ko siya ng trabaho. So yun, nag-scan ako sa online. Ngayon, nakahanap ako ng part-time. Actually, mahirap talaga siya. Ang daming nangyari. May magaganap pang scam. Meron pa yung, siyempre, kapag gipit ka talaga, kahit ano papatulan mo talaga. Ngayon, sa dami kong in-applyan talaga ng mga online, hindi mo alam kung legit, kahit ano hindi mo hilig, a-applyan mo talaga dahil syempre gipit ka nga. And ayun, may mga na-applyan pa ako na parang nilalait yung gawa ko. Parang sinabi na wala pa sa average nila, kahit beginner ka, hindi pasado yung gawa mo. So yun, parang kumbaga yun yung naging inspirasyon ko talaga na mas improve pa yung mga ginagawa ko. So ayun, hanggang sa may namit akong isang Pinoy. Nag-usap kami, nagustuhan niya yung gawa ko, naging katim ko siya pero boss ko pa rin siya. Pero part-time ko yun habang nag-work pa rin ako sa site. Yun, ginagawa ko siya ng gabi. Yun, kasama ko siya ng ilang buwan. Per project ko sa kanya, isang project, 500. Kasi beginner pa nga 500. So hanggang sa nakakailang project na ako. Minsan
Siyempre, minsan, hindi pa ganun kahina nun yung laptop ko. Minsan, sa isang araw, nakakatatlong project ako, 500 isang project, nakaka 1.5 ako. So sabi ko, ang ganda naman na itong project na to. Habang nai-stress ako dun sa site, na-stress, may halong stress din kapag dun, kasi syempre may mga deadlines ako. Ngayon, ayun, tuloy-tuloy lang siya. Nai-stress pa ako dun sa site na yun kasi ang daming demanding ng mga tao dun. Kahit hindi mo trabaho, pinapatrabaho sa'yo. Ngayon, tiniis ko lang siya hanggang sa ika 7 months ko na dun. At yung kasama ko, may company din siya, parehas kami. Part-time lang namin yun. Ngayon, sabi niya, lumalaki na yung mga projects namin, lumalaki na yung mga clients namin. Ngayon, ang sabi niya, what if mag-resign na at gawing full-time yun? Kaso, sabi ko, tinanong ko pa sa girlfriend doon, paano kung mawalan kami ng clients? Ano na lang ang buhay ko? So, bago pa ako nakapag-isip-isip ng gano'n, syempre, bago ako nag-resign doon, naghanap muna ako ng ibang trabaho. Habang nag-iisip na, habang ongoing pa rin yung part-time ko. Umabot ako sa point na ang dami kong pinagsabay-sabay na clients, ang dami kong pinagsabay-sabay na trabaho. Buti na lang may girlfriend ako na kapag stress ka, sakto, tapos naman na yung klase niya, nagagawa namin mag-date, gano'n. Doon nalilesen yung mga stress ko na siyempre napagsasabay mo lahat na mga pressure, gano'n, kahit ano-ano na. Partida 22 pa lang ako na ano-ano na iniisip ko. And ayun, hanggang sa umalis na nga ako doon at nakahanap ako ng ibang dilipatan na company. And ayos naman yung sahod at saka pinagsabay, hindi ko pa rin binitawan yung work from home ko. Okay na rin yung sahod. May trabaho ka sa umaga, may trabaho ka sa gabi. Parehas na full time. Yung full time ko sa gabi is yung work from home lang din na akalain mo yung nagtatrabaho ko ng gabi ng 9 p.m. to 5 a.m. Akalain mo yung gising ka ng ganung oras hanggang sa nasanay na rin yung katawan ko. And umabot ako sa punto na hindi ko akalain na magkakaroon ako ng digits na yung per month. Hanggang sa, ang ginagawa ko na nun para, hanggang sa isang araw pala, napaisip lang ako na parang gusto kong bumili ng lote. Napaisip lang ako nun. Kasi, siyempre, tumatanda na tayo, anong pwede mong gawin para makapagpundar? Pag-isip ko, bumili ako ng lote. Hindi pa alam nun ng girlfriend ko, parang gusto ko lang siyang i-surprise. Tapos, nag-i-scan lang ako sa Facebook, Bago pa yan, paano nga ba ako nakapag-ipon? Yun nga pala yung topic natin. Nakapag-ipon ako dahil, yung kunwari, ang sahod ko, buong na yun. Kunyari, ang sahod ko is umabot ng 80. For example lang to, umabot ng 80. Ngayon, para makapag-ipon ako at para at the same time, may maano ko yung luho ko, ginagawa kong 50%. Yung 50%, pasok agad sa bangko ko. Edi 40k na yun. Yung 40%, yun na yung sa may luho. Babayaran ko yung bills ko. Nagtitis pa rin ako sa dorm ko na sobrang liit. Akalain mo yun, sobrang liit pa nun nung dorm ko. Parang as in, isang tao lang ang kasya dun. Tapos, siksikan na talaga. Tapos, sobrang init. Tapos, shared yung CR niya. As in, sobrang init talaga dun. Pero, ayun, dahil okay naman na yung sahod ko dun sa kwarto. Nagpa-aircon na rin ako. Kasi hindi ko na talaga matiis yung init doon. Nagpa-aircon na din ako. Kasi akalain mo, dito kasi sa Tugigaraw, sobrang init kasi. So yun ang ginagawa ko, 50%. Kahit gaano ako kagipit, never kong gagalawin yung sa may bangko ko. Kung na-short man ako at may kailangan kong bayaran, ang ginagawa ko, nililista ko at ibabalik ko rin agad. Kumbaga, nililista ko yung sarili kong utang sa bangko ko kasi savings ko yun. And then, babayaran ko rin agad-agad. Bale, ganun yung routine ko. Per month, 50%. Pero, ang kinagandahan naman nun, never akong nagipit. Kaya, tuloy-tuloy lang yung income ko at yung savings ko. Hanggang sa, umabot na ako sa point na nakabili na ako ng lote. Ayun. Kung sa mga nagtatanong kung magkano ba yung bili ko dun sa loteng pinagpatay ko ng bahay, it's 450. 4.5 per square meter siya. Binili ko is 100 square meter. Pero, hindi ko naman siya nabili agad-agad na full. Binili ko siya ng half
ng down payment, and then the rest, installment talaga siya. Na-installment ko siya. Kasi hindi mo naman agad-agad may full, lalo kung, siyempre, may mga kailangan ka rin ipunin. Ayun, nakapagbili na ako. Bago pa pala yun, humiram pa ako sa papa ko para madagdagan yung babayaran ko. Which is kinaganda nun. Ngayon, naibalik ko naman na yung utang ko, wala na akong balanse sa kanya. Humiram ako para may pandagdag lang ako. At ayun, fully paid na tayo sa kanya. And matagal na rin, ilang buwan na rin fully paid ako dito sa lote na binabayaran ko. At ayun, siyempre, nakabili na ako ng lote. Alam na rin ng girlfriend ko yun. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na, what if magpabahay na ako. Laman na nun ng bangko ko is nasa 500k. Akala ko nun, makakapagpabahay na ako. Akala ko nun sa 500k na yun, mabubuo na yung lote. I mean yung bahay. Confident pa ako dun. Naghanap ako ng contractor. Yung design nitong bahay na to, tinanong ko yung girlfriend ko kung ano yung gusto niyang mailagay sa bahay. Hanggang sa nakuha ko na yung mga ideas na gusto niya, hanggang sa ginawa ko na siyang bahay. Yung balcony dun sa kwarto sa taas, gustong gusto niya yun. Kaya ang ginawa ko, lagyan ko. And itong sa may glass, na fixed glass dito sa salas, gusto niya yun. Gusto niya ng magandang sindaw. Ang ginawa ko, nag-isip ako ng design. Ayun ginawa ko. Ako naman, ang gusto ko dito is loft room, which is itong second floor ko. Yan yung gusto ko. Ito kasi, may nakita, nag-i-scroll lang ako sa TikTok, nagustuhan ko siya. Sabi ko, gusto ko to. Paggawa ko ng bahay, parang itong pagpapagawa ko ng bahay is parang na-bored lang talaga ako. Grabe ako ma-bored, no? Na-bored lang talaga ako. At the same time, nagsawa na ako sa pagdodorm kasi nasasayangan din naman ako at saka masasama yung ugali ng mga landlord ko. Kalahin mo yun, ang sasama, nagtiis lang talaga ako doon para makapag-ipon. Kasi sa mga dorm dito na solo, mahal, umabot ng 5k. Pinagtiisan ko na lang siya ng more than 1 year hanggang sa nabuo ko tong bahay. Ayun. Nung ongoing na yung construction na sa bahay, nawala na yung isip ko yung 50%. Nawala na yung isip ko sa 50%. Alam mo yung sahod ko nun? Kunyari kapag nabuong 80k, wala nang 50% na hawak ko. Most of the time, 100% na sahod ko pumapasok na sa pagko-construction ko. Buti na lang nababayaran ko pa naman yung bills ko hanggang sa malapit na siyang hanggang sa paubos na yung 500,000 ko. Sabi ko, paano ko matatapos yun? 500 na, ang natatapos pa lang, may bubong na. Wala pa akong mga pintuan, wala pa akong mga windows. Hindi pa nga natatayusan yung loob, hindi pa napipinturahan, naka 500,000 na ako. Hindi pa nga napapalitadaan yung loob. As in, grabe yung stress ko. Umabot pa nga ako sa point na nag-chat ako sa mga kakilala ko kahit hindi ko close. Ganun ka pala talaga, kapag kailangan mo na talaga ng pera, hindi mo talaga maaasahan na umaabot ka sa puntong desperado ka na manghihiram ka kahit gaano kalaki yung interest. Totoo yun. Hanggang sa wala talaga akong nahiraman. Kasi syempre malaki din naman yung inihiram ko, 20k noon. So wala akong nahiraman. Buti na lang may kaibigan ako si Venus. May kakilala siyang Bombay noon. Pinahiraman niya ako kahit malaki yung patong, which is good naman. Pero ibalik ko lang din naman ng katapusan. Kasi ongoing yung construction ko noon, na-short ako, kailangan ko nang magpatubig. Kung mahirap kapag wala kang tubig, lalo na kung ongoing yung palitada, ano na lang magiging sitwasyon mo? At ayun, nakapagpapalitada ako. Kasi dahil dun sa nahiram ko, ayun, nakapagpaano ko. Mahal din kasi yung pinagpagawa ko ng pump well ko dito, yung di kuryente kasi yung tubig ko, umabot siya ng 35k. Depende pa kung gaano siya kalalim. Yun is matic siya. Kung kunyari, yung kapag binuksan mo na yung faucet,
At saka kung malapit na maubos yun, nagkukusa siya, nagmamatik siyang nagkakarga, which is yun naman yung kinaganda niya. Umabot talaga ako sa punto na gipit ako. May one time pa na na-scam ako, galit na galit yung girlfriend ko. Na-scam ako ng 3K, gipit na nga ako, na-scam pa ako. Yun, never. Kinaganda naman nun, mula nung na-scam ako, never na talaga ako nagtiwala. Na-scam ako online ng 3K, na-stress ako, grabe yun. Gipit ka na nga, na-scam ka pa dahil sobrang desperado mo. Tawang-tawa talaga. Tawang-tawa ako at the same time, visit ako dahil na-scam ako. Akalain mo talaga yung galit na galit. Sabi, ba't kasi nagtitiwala yung online kasi? At ayun na nga, paano kung ba napatapos to? Gaya ng sabi ko, almost 100% na ng ng sahod ko, pumapasok na lang dito sa pagpapabahay ko. And then, ang kinaganda nun, nung company ko, nakapag-advance ako ng sahod. Ang ganda nun, di ba? Nakapag-advance ako ng 4 months na sahod. Akalain mo yun, 4 months na sahod ang na-advance ko. Sobrang laking tulong nun. Ayun, nakapagpalitan ako sa loob. Tapos, napatilsan ko na mahal din yung patiles ko. Mabot natin ng 30K buo. Baba at taas. Pati mga CR. And then, itong pinta dito, itong pinta ng bahay, doon ako na-stress. Itong pintor ko kasi, tinanong ko, magkano ka ang abutin ng pintor ko? Sabi niya, mga ano lang yan sir, mga umabot lang siguro ng 10 to 12K. Ako naman confident. Ano yun, 10 to 12K, labas at loob na. Sabi, oo sir, 10 to 12K. Aba, okay na yun. Nilagay ko sa estimation, 10 to 12. Kasi hindi naman ako familiar sa mga presyo ng pinta. Ayun, bibili na. Nung nag-canvas kami, grabe, loob pa lang, umabot na ng 21K. Kasi itong kulay ng bahay, hindi siya yung ordinaryong kulay. Pinatimpla ko pa siya dahil gusto ko, tinanong ko sa girlfriend ko kung anong trip niyang kulay ng loob. Ang gusto niya yung hindi daw masakit sa mata. At saka kapag tinitignan mo, hindi kayong inaantok kapag sobrang liwanag. Ayun, pinapose ko sa kanya itong kulay na gustuhan niya. Ayun, pumunta na kami sa nagtetimpla ng pintura at nagustuhan ko yung timpla niya. Ayun, lahat-lahat na umabot ng 21K. Loob lang yun. Kaya hanggang ngayon, hindi pa tapos yung labas kasi materials lang yung 21K. Iba pa yung kontrata ng pinta, yung labor niya. Materials pa lang 21K na paano na lang yung labor ng pinta. Ayun. So okay na rin. Ang una kong pinatapos talaga is tong loob. Priority ko na tong loob. Kalahin mo kasi, ang gastos kasi dun sa mga bintana natin is umabot siya ng, syempre malaki tong fixed glass. Umabot siya ng 55, max 55K with screen door na yun at saka yung sliding door, malaki din yung sliding door sa taas sa papuntang balcony, which is ayun ang naging ganap sa kung paano ko nakapagpatayo. Kailangan mo lang talagang pigilan, lalo na yung mga luho mo, lalo kung mahal, isipin mo muna yung kung kailangan mo ba talaga siya, kung lalo na kung may pinag-iipunan ka, isipin mo na yung advantage at saka maging disadvantage niya. So yun, nakapag-ipon ako ng dahil at the same time, kahit ganyan yung ginawa ko, hindi ko naman tinipid yung sarili ko, nakakakain pa rin naman ako. Lalo nung panahon na nagba-vitamins pa ako, lumaki talaga yung katawan ko. Pero ngayon kasi, nung nag-vitamins ako, lumaki yung tiyan ko talaga. Parang buntis na hindi mo maintindihan sa sobrang lumaki ng katawan ko. Kaya sabi ng girlfriend ko, itigil mo na yan. Ayun, tinigil ko mag-vitamins ngayon, pumapayat na naman ako kasi nai-stress ako lately. Ayun, baka babalik na naman ako sa pagbabitamins. At ayun ang naging journey natin kung paano tayo nakapagpabahay at the age of 23. Bago pala ako lumipat dito, kasi ang birthday ko is October. Last year, 2024 ba? 2000 kasi ako, 23 years old ako, March, tapos natapos ito ng September. Hindi, natapos pala siya ng August katapusan. Tapos September 1, ayun, September 1, lumipat na ako. Ayun. So naranasan kong at the age of 24,
nandito na ako sa bahay, kasama yung girlfriend ko, nag-celebrate kaming dadalawa lang dito sa bahay, sobrang saya. Habol-habulan din. Nakaasa namin nga maghabol-habulan dito, nagdadalawa lang ang birthday ko. Tapos, nagpasko na rin ako dito. Hindi kasi pwedeng, syempre, unang lipat mo, hindi naman pwedeng iwan mo na walang nagpapasko. Nagpasko na rin ako dito at saka nagbagong taon. Yun lang naman ang kung ano yung journey ko kung paano ko naipon nakapagpabahay. And ayun, nakapagpabahay ako. At hanggang ngayon, sobrang thankful ako kay Lord na binigay niya ako ng ganitong kagandang buhay. Simula nun, doon ko nakita kung gaano kahirap. Kung doon mo makikita pala kung may ang hirap kung gipit na gipit ka, wala ka talagang aasahan kundi yung sarili mo lang, yung girlfriend mo, at yung may maasahan ka talagang kaya kang ng financially. Kaya alam ko yung mga tao na kapag lumalapit sa akin, nangihiram, pinapahiraman to. Pero natruma na naman ako. Nung may humiram, binigyan ako ng date, hindi binigay, ayun natruma na ako. Nagkaroon ako ng trust issues. Pero okay lang naman yan. And ayun, yun yung naging journey natin kung paano tayo nakapagpabahay. Yun lang naman for today's video. So, for the meantime, ano kayong magandang content for the next vlog? Abangan natin yan. And ayun, sana na-enjoy nyo mga kabaltugan yung kwento kung paano ko nakapagpabahay. And so paano ba yan? See you sa next vlog.